Good day everyone, this is Edward Tuwe from EMP Wheels. So today mag-release tayo ng Honda BR-V 1.5S na Meteoroid Grey. So samahan nyo ako guys. So una nating routine sir, check muna natin yung exterior. Okay. Kasi hindi ko pa naman na-check. Tingnan natin sir para may may pruweba din tayo kung may any damage or okay naman siya. Pero ikutan pa rin natin sir. Okay lang sir. Parang ipot ng minsan madalas dito sir. Kaya double check na kasi minsan may mga magkakatabi. Opo. Nagkakatamaan sila. Bubong. So far okay naman sa side. Then dito pag naka-side kayong ganito, makikita nyo agad kung may dimple. Yes. Opo. Wala naman. Goods naman. So ito ba normal ba lang? Yes sir. Okay. Ito yung duktong ng na sir. Okay. Duktong ng bumper. Tsaka talaga sir, hindi naman totally na perfect na sobrang dikit. Yes sir. Kahit ito yan diba? Kahit yung CR-V. Pero ano yan sir, kumbaga acceptable siyang ganyan. Dahil yung mga clips nga, medyo may konting clearance talaga. Dito. So sa ngayon sir, Friday yung ending natin. Friday po, yun yung susundin namin. So yan muna ang susundin natin. Pero more or less sir, pagdating kasi ng ORCR mo, sir, lumalabas na doon yung pinaka-assigned plate number natin. Tapos sa plate number sir, more or less nagre-range siya ng 2 months to 3 months meron ka na. Ganun lang naman kabilis yung plaka. Kaya meron silang tinatawag sir na no plate, no travel. So talagang lahat ng mga dealers sir, parang minamadali nilang makuha. Kasi kunwari mapara kayo tapos walang plate number, pwede silang ma-penalty. Okay po. So yun, kasi ang sinasabi ng LTO, ang may problema na ngayon yung dealer, hindi kinukuha agad yung mga plate number. So yan. Side na to, mukhang okay naman siya. Pag nagpalagay ba ng roof rack, sir, paparihis mo din? Sir, sa roof rack, actually talagang meron. Pero mura lang naman sir. Okay. Roof rack kasi sir, roof rail pala. Una syempre, bilhin mo muna roof rail. Double check mo na lang sir. Maganda yung roof rail lang, walang yung malinis lang. Opo. Parang katulad ng mga Euro brand sir, parang mga BMW. Pero dito sa loob ng planta sir, cool. Yan, so okay naman. Okay naman po. Pero sir, pag may may makita ka, check lang natin dito. I-review ko lang. Yung last kong na-release, kasi kaya maganda rin na video, yung last kong na-release, meron ditong gas-gas. Ano yun? BR-V na VX ganyan. Pero sa video wala kasi. So para at least malaman natin, kasi pag dito pa lang sa video may gas-gas na siya, pwede sila yung ng repair. Kasi meron tayong pruweba na dito pa lang sa dealer meron na siyang damage agad. Kasi minsan syempre hindi rin natin naiiwasan. Pero yun, nakita, malamang baka sa garahe lang nila. So yung tint sir, kung ano yung nyo, so 3M tint lang naman to.
So far naman, kasi di ba ayaw nyo na madidilim. Opo. So like ito sir, sobrang dilim yan. Nakabukas nga yung ilaw yung sa loob, oh. Kaya nakikita mo yung loob. Pero ito sir, yes, okay naman. So pag chinek mo dito sir, Clear naman siya. yan, ano naman. Madilim lang sir pag yung mga bandang part ng provincial na, yung walang mga ilaw talaga. Street light. Medyo ingat-ingat ka lang din talaga sir, kasi kahit anong kotse sir, unless naka clear tint. Opo. So yun sir, ito may mga plastic pa, so ibig sabihin fresh pa yung unit dito sa second row. Ayan, Opo. so naka plastic. Pwede natin tanggalin after natin dito sa video sir, or kung gusto mo madali lang naman siyang tanggalin. Sige po. Parang ano lang sir, parang sando lang yan, dito butasin mo lang, hahatakin mo. Okay. Pero para at least makita mo lang sir na fresh na, ayan sir, even dito sa third row meron din po. So dito sir yung pagbukas, para ma-access yung second row, ito sir nakasagad, wait lang. Yan, one touch stumble siya, yung ganun lang sir. And then dito sa third row naman natin sir, 50-50 split, pwede mo siyang i-fold dito 60-40. Pwede mo siyang ma-flat. Pero hindi siya totally flat kasi wala tayong tonneau cover din sa likod for the S variant. Tapos second row natin sir, ito sa vent. Buksan ko lang natin para pagka bukas natin mamaya, ma-on na siya agad. Okay. Tapos yan sir, may charger dito sa likod, dito sa may third row wala pa. Dito sir, yung tools di pa pala natin na-check. So, yung reserve tire, ito dito sa ilalim. Yes po. Okay. Early warning device, umbrella, tools natin sir. Yes. Ayan po. Yeah. Dito sir, para pa ma-access mo yung spare tire natin. Okay. Gamitin mo lang sir yung tools dito. Baba mo lang doon sir. Naka-chain type naman siya. Opo. Ayan. Tapos, okay. May sensor naman siya dito, sir. Sir, wala pa siyang sensor. Okay. So yun ang ipapaano mo lang sir, ipapa-add mo lang just in case na. No? Kasi ang merong sensor sir, si VX tsaka si V. Pero may camera siya. Pero meron siyang camera naman. Actually sir, nasa sa inyo, pero sa akin talaga, mas okay yung may camera lang. Kasi yung sensor sir, yung sonar natin na backing sensor, may time kasi na may mga objects siya na hindi niya nadedetect. Na nakikita mo naman siya sa camera. Kasi like dati, meron kaming yung mga old models namin ng Honda noon, meron kaming back sensor, may naging case na ganon. Wala pa kasing, hindi pa uso nun ganito sir. Mga way back 2012, ganyan. Wala pa mga built-in dun na Honda City. So may back sensor siya, may ahente na parang nag-base siya doon, wala tumutunog. May pole na sa mga minsan di ba yung mga part na gano'n, hindi niya na-detect, so nabangga niya, nagasgasan yung unit. Unlike kasi ito sir, kita naman wide naman. Nakikita naman, may wide naman yan sir, may naka-wide naman siya, so hindi naman siya katulad ng Honda City na pero kasi unlike sa ibang mga like ito, top of the line, meron talaga siya. Pero kasi yan sir, may mga features kasi siya na kailangan yan. So ito sir, wala kasi, kumbaga wala pa siyang Honda Sensing din. Okay lang. So hindi pa talaga naka shark fin antenna sir. Ito sir, nakakalog talaga. Ito. Yan. Sa mags naman sir, ito may makikita kang parang may mga check minsan. Opo. Tsaka yung ganyan, so yung mga quality check yan. Okay. Meron sir mga parang may mga minsan pentel. Hindi siya tama sir May mga check lang siya. Ito sir, yan, katulad yan. Kasi minsan nagtataka sila, sir baka may tama. Okay. Parang pentel yan sir. So nabubura yan sir in time. Tapos yan naman, may iba naman nagtatanong bakit may kalawang kasi hindi pa siya nagagamit. Once na magamit mo yan, yung pinaka rotor disc niyan or yung disc brake niya, mabubura yan sir lagi. So katulad yan sir, ayan. Ito sir, ito na mo. Ayan. Pero so far, maano naman yan, mabubura din siya. So ito, ayan, yung mga ganyan. So normal yan sir Yes po. Ayan. So rust proof, wala pa. Wala pa. Sir, ito, tingnan natin, buksan ko lang.
Numpisa ko na dito sir sa labas para pagdating natin sa loob, konti na lang tayo. Yan yung ano, gasolina, okay na? Dito na. Nandito sa inyo na sir. Sir, alam mo na kung saan ka? Opo, dyan daw po paglabas. Dito lang sa paglabas. Yes sir. So yung engine natin sir, 1.5 lang siya. Same lang ng mga VX and V variant. So 121 PS siya. Sa maintenance sir, na-discuss naman sa inyo every first month, yung pinaka ano natin, or first month, first 1,000. Kung for example, nagbiyahe ka ng malayo, within 2 weeks, 3 weeks, nakuha mo na agad yung 1,000, pasok ka na agad. So sa first 1,000 sir, wala pang change oil. Okay po. With yung mga fluids, i-check lang. So lahat ng levels yan sir, i-check nila, even ito. Sa kulat natin sir, kasi sa ngayon sir, okay siya. Ayun o, halos full na siya sir, nandito. Nakikita nyo sir, sa gilid. Okay po. Ang full niya sir, nasa gitna. Hindi doon sa pinaka-lid sir ha. Nasa gitna lang. So pinaka-minimum niya doon sa may babang, ano naman sir. Yung may guhit? Yes sir. Okay So po. between maximum and yung minimum sir, yan, acceptable pa yung mahalo. Okay. Dito sir, kahit ano yung pwede mong karga, may mga solution na pang wiper. Ito sa wiper natin. Pwede yun. Yes sir. Tapos dito naman, kung magta-top up ka naman, kasi may mga client ako, during, sabihin na natin nakapag first 1,000 na sila, tapos medyo bumaba ng konti, pwede kang bumili ng mga coolant dito sa, mas maganda sir, Honda talaga. Okay po. Doon mo kakargahan sir, hindi dito. Dito po, ano? Yes. Tapos yung level niya po, ito. Yan yung pinakamataas sir. Opo. Kahit hindi mo naman sir, tapatan na ano. Sige, thanks. Tapos sir, sa ABS natin, yung tumutulong tubig sir nandito sa may ano natin compressors, sa aircon, normal naman siya. Okay po. So yun sir, makikita nyo hindi pa hindi pa nagalaw. So pag nagpagawa kayo sa labas, makikita nila yan. So ma-assess nila kung ayos mo na sa labas. Kasi yan sir, pag binalik mo yung mga tornilyo na yan, hindi na yan sasakto sa ganyang okay. markings. Yan lahat sir, kaya may mga markings na ganyan. Opo. So ito, dipstick natin, kumbaga hindi pa nga nagalaw sir. Lahat sa sensors, yung mga airbags natin nandiyan sir. Normally yan lang naman. Tapos battery natin sir, warranty niya sir 1 year. Opo. So iwalay yung warranty niya kasi ang warranty naman ng kotse natin is 3 years or 100,000 kilometers, whichever comes first. And then, Ano yung advice mo sir sa battery? sa battery kasi sir, paano? Kasi minsan, may mga client naman tayo na, for example, gusto nila talagang sagarin yung 1 year. Yes. So for example, 6 months, bigla siya maglobat. Pwede mo naman i-claim sir. Pero mas mas tumatagal ba talaga yung ganitong battery? may mga tumatagal sir. May nagmo-more than 1 year talaga. Pero may mga time talaga, may mga instances na wala pang 1 year, ano na siya, lobat na siya. So, kung kunwari, kung approaching na siya ng 1 year sir at may budget ka naman, pwede mo nang papalitan ng branded. Kasi yung mga branded sir, nag-range na siya ng 2 years to 3 years, sobrang tagal na. If ever sir, kunyari, bumili kami kinabukasan ng battery, tapos yun dun yung bibili namin yung battery, dadali namin dito. Sir, actually hindi naman siya makaka-void ng warranty. Hindi naman. Yes sir. Kasi yung mga ganito okay lang sir. Okay lang yan sir. Kumbaga ang terminal naman ng papalitan nila sir. Kumbaga ang tatanggalin nila kasi sir, ito lang. Okay. So wala silang bubunutin ng ganyan. Okay. So ito lang talaga sir. Ito lang. Yes sir. Yes sir, makaka-void ng warranty number 1 sir. Hindi ka sumunod sa maintenance natin every 6 months or every 10,000. Tapos makaka-void ng warranty pag nagpakabit ka ng mga electrical sa labas na hindi hindi connected sa Honda, like yung mga Honda Spa or Honda dealers. Pag nagpapalit ka ng mags, nag-accessorize ka kasi sir, sa mags naman kasi sir, mapo-void yan kasi for example, lahat ng mga under chassis niyan, damay lahat sir. Even yung power steering natin. So, pagdating naman sir sa paint, walang warranty ang paint. Kasi ang paint sir, alam naman natin, pwedeng magasgasan yan, mabilad sa araw. So unless kung may mga recall sila sir, pero normally sir, ang paint naman wala talaga. Ang mga may warranty natin sir, na lahat ng mga hindi natin kasama sa warranty sir, yung mga consumables like fluids, battery, walay pa yan, di ba? Or meron yung 1 year warranty. Spark plugs natin sir, mga bumbilya natin. Yes. So yung mga bagay na yan sir, hindi siya kasama lahat, all consumable sir. Sa naman sir, sa gulong may may ibang warranty sa gulong. So for example, wag naman sana masabugan ka ng gulong, i-assess nila yan.
So kung pasok sa warranty, kasi may ibang warranty, kunwari ilang buwan pa lang biglang ano na, or na may nabutas, may something na may nangyari, hindi dahil nahiwaan or ano, parang fault ng driver, pwede yan i-assess sir sa dealer. Okay po. Tapos ipapadala nila yan. So ngayon, pag pumasa siya sa warranty, yan papalitan. So sa mags naman, for example, sa mags naman, yung warranty sa mags, hindi rin kasama sa warranty yan sir. Kasi for example, bumiyak, yung pala may nadaanan yung kliyente na malaking lubak, na bengkong, ganyan. So hindi siya covered din sa warranty. Pero pasok siya sa insurance. So ngayon sir, ang lagi mo lang double check dito is ito, level ng coolant, level nito, level din yan, tsaka battery sir. Sa battery sir hindi porket nagbubusina, may ilaw, okay siya. Yes. So minsan mapapansin mo yan in time sir. For example, yung start mo ngayon tsaka yung start mo sa susunod, mapapansin parang may kakaiba sa pag-start. So yun na yun, battery na yun sir. So ngayon sir, next natin is yung remote engine start. Since may remote engine start tayo, ang susi natin sir, kumbaga yung pinaka door locks natin, hindi pa siya smart entry, nakakilos tayo, which means kailangan mo siyang pindutin, lock and unlock, para ma-lock and unlock yung mismong unit. Unlike pag smart entry kasi sir, lapit ka lang, driver side, likod, hawak ka lang sa doorknob, mag-open na siya. Then kung malobat man sir yung battery ng kotse natin, para lang mabuksan natin to, succeeded sir. So pag sinusian mo yan sir, ngayon pag nakalock siya, may immobilizer siya, bubusina siya, may alarm siya sir. First alarm entry yun sir, ibig sabihin pag for example nakalock siya sa labas, binasag, binuksan, magbibip lang siya. Hindi mamamatay yung beep na yan sir hanggat hindi mo ina-unlock dito sa cable. So ngayon sir, check natin yung sa remote engine start. Lock lang natin sir, then hold yung restart button. Hintay lang natin sir until mag-start. So ngayon, pag nag-start na siya, mag-start yung engine natin sir. Pero hindi lahat ng accessories sir, mapapansin mo dito, nakalock siya. So safe siya gamitin kahit nasa labas ka ng kotse. Ilang meters yung distance ko sir? Sir, as long as makikita mo nagbi-blink siya. Okay. Kung kunwari nandun ka sir, ma-i-start mo siya. So hihintayin mo lang mag-blink siya ng 2 beses. Hintay ka lang ng mga 5 seconds sir para mapa-start mo siya. So ngayon sir, 8 kilometers lang, sobrang fresh ng unit natin. Sobrang baba. Kasi minsan normally may mga 20, may mga 13. So depende kasi sir sa pwesto ng planta. So ito sir na ano lang natin na mababa. Sobrang fresh ito, mababa lang, 8 kilometers. Sa gauge naman sir ng PSI natin, sa gulong, nandito sir lahat. 30 sa likod, regardless kung puno or hindi, and 32 sa harap. Okay. So ngayon po, ano po yung Sa ngayon sir, pa-double check mo kasi wala tayong checking yan sir. Pero normally sir, pag galing sa planta naman, sumusunod naman yan sir. Okay. Pero yun na po yung pinaka-safe talaga sir? Yun yung pinaka-recommended sir. Okay. Yes, recommended na. Tapos ngayon sir, pag nagbago ka ng specs ng gulong, magbabago na lahat yan. So ngayon sir, pasok ka muna sir. Check natin sir yung loob. Sige po. So yun, pinatay ko muna kasi nga medyo nagmamadali tayo sa gasolina natin sir. Basta pag nag-remote engine start ka sir, hindi ka basta-basta pwede makapag-drive agad. Pag pinindot mo to sir, mamamatay. Yes po. So ngayon, para kung gusto mo na mag-drive ulit, kahit hindi mo na patayin yung mismong sa remote engine start, tapak ka lang sir sa preno. Okay. Tapos start ganyan. So yan, mag-i-start na siya sir, no? So yan. Ito sir, sa may aircon natin, kahit di mo na patayin sir. Kasi yung iba gusto nila pinapatay pa yung mga aircon sir pagka pinapatay yung engine. Ito sir, first time ko lang mag-release, merong plastic dito. Okay. Kasi kita ko nga yung mga video niya sir. So depende sir, depende sa binibigay sa amin ng planta eh. Hindi naman porket walang ganito, hindi na siya fresh. Pero ito lang nakakatuwa, mayroon pa kasi. Tsaka yung 8 kilometers, napansin ko yung mga 13, ganyan, nasa 19, 20, ganyan.
So hindi naman porket ganun, hindi siya sobrang fresh, pero kasi minsan may mga lugar kasi sir, pagalaw-galaw yung mga units lalo na for example yung mga VX na hindi agad nabebenta, dito gagalaw-galaw yan. Nagko-consume talaga ng kilometro sir. Tapos dito naman sir, yan, check natin yung central lock. Okay, nagda-lock siya. Sa may window natin sir, since nakabitan siya ng tint, okay naman siya. Tapos sa tint natin sir, wag mo munang ibababa within 3 days. Okay po. Para hayaan muna natin may curing time kasi siya. Kung magkaroon ng bubble sir, may concern kayo, lapit nyo lang dito. Pwede natin papalitan. 3M tint sir, original lahat na nakakabit sa atin. Yes po. Sir, nila ko lang yung window so hindi mo mabubuksan dyan. Tapos dito sir, check natin yung sa side mirror. Yan, gumagalaw naman. Okay. Kabila. Sir, basta pag medyo may hindi ka na chat mo lang ako. Yes, pwede naman. Vehicle stability kasi sir para sa mga yan, yung mga cornering. mga cornering sir, siya parang assist. Yes po. Para hindi ka mag-over or understeering sir. Dito sir, sa may gasolina natin, pag Yes, po. bubuksan natin and sa bonnet natin sir, yes sir, engine bay natin. Okay. Since wala tayong Honda Sensing sir, walang walang auto headlight. Yes, po. Tapos fog lights, buksan lang natin, ayan, meron siya. Yes po. Signal light, ayan, nakikita natin. So sa video, di ko na lang Okay. Sa likod, ayan, umiilaw. Reverse light, yan, umiilaw, okay. And then yung camera, yan sir. So yun sir, pag from by default niya, pag from reverse or from reverse neutral drive, pag nag-park ka, bumalik ka ng park, mag-unlock siya sa ulit. Okay po. Bluetooth hands-free natin sir, meron tayo Apple CarPlay, meron din po tayo, pero kailangan mo lang sir ng Cord. yes. So kung Apple kayo sir, Apple CarPlay, pag Android naman, Auto Android sir, dito po. Basta original sir, pag Apple sir, especially Apple, kailangan naka-open si Siri. Pag hindi naka-open si Siri, hindi natin magagamit yun sir. Tapos dito sir, may AM, FM, Bluetooth, pwede natin gamitin for Waze, tsaka sa pag audio sir. Pero pag gusto mo ng phone mirroring, yun nga, kailangan natin ng cord. Dito naman sa natin, engine start natin sir, tapak ka na ng preno sa pindot lang dyan, as long as nandito sir. Ngayon mapapansin mo pag nanghina na yung baterya sir, nagbiblink na yung battery dito. Okay. So dun lang sir, pwede mong papalitan na sir sa mga bilihan ng mga baterya ng relo. Pagpapatayin yung buong sasakyan sir, ganun din, apak tapos dito. Hindi na sir, pag pinatay mo sir, huwag mo tatapakan, ka lang sir, pindot na lang sir. Sir, dito naman sa aircon natin, ito sa fan, air circulator natin, gusto mong maamoy yung labas, buksan mo dito, pero most of the time ito lang. So pag matagal lumamig ang aircon, minsan nakabukas to. Okay. Kasi nahigop niya yung init sa labas. Tapos front sir, yung front na natin, vent, rear defogger, yung linya sir, may init. So pag nag-on yan sir, yan lalabas. Okay. Sa unahan, ganun din po. Okay. So yung mode sir, yan, mag-iiba-iba. Yan sir, sa baba meron. Baba lang, front, yan. Then, harap lang. Max cool naman sir. Pag sobrang init, di ka nag-remote engine start, gusto mo nang lumamig, max cool. Ngayon, pagka malamig na, balik mo lang sir sa max cool. Yan ka, max cool, tapos pag binalik mo, babalik na sa settings mo. AC sir, on off pag gusto mo lang ng fan pero walang compressor sir. Yung wala yung lamig ng natin, evaporator natin dyan. So AC lang po, i-off lang natin. So hindi yan lalamig sir. On off sir, pag traditional user ka, gusto mong i-off to, gusto mong yan, ino-off to, di ba yung iba? Gusto mong i-off yan, i-off to. Yan po. So ngayon, kung gusto mo nang patayin yung kotse, yan lang sir. Pero not necessarily sir, kailangan mong gawin yung lahat. Pwede naman kahit hindi na. Okay. Pwede mo nang diretso sir yung patayin kahit wala siyang ganyan. So ngayon, pag in-start natin siya ulit, patay to, patay rin siya. So manually ganun po. Pero pag pinatay mo siya nang hindi nakapatay yung aircon, pag bukas mo, kung anong default niyan sir, naka-open dito, bubuksan siya. Okay na yun. Ngayon sir, ang hindi lang mag-off dito sir, yung sa likod, kasi may sarili siyang switch. So pag off natin dito, kay lamam, bumubuga pa din sa likod. So ibig sabihin sir, question lang, okay lang so kunyari, hindi ko na kailangan patayin to, katulad ng mga old. Yes sir, opo. Kasi yung iba naman kasi sir, lalo na yung mga may tinatawag na hindi pa FI, yung mga karburador pa lang. Kasi nahihirapan kasi sir pag start. Kasi syempre yung pinaka power mo, hinahatian pa ng power pang compressor. So ito sir, pag in-start mo siya ng nakaganon, wala rin naman po siyang wala siyang nagiging problema. Even sir sa sa baterya, sa konsumo. Kasi once na mag-start kasi yan sir, ang baterya kasi sir pang start lang.
So pagka in-start natin yan sir, ang pinaka source talaga ng power natin is yung sa alternator. Okay. So yan sir, wala naman siya nagiging problema. Pero wala rin namang masama sir na gawin din yun kung talagang naging practice natin yun. Wala naman pong problema. So glove box natin sir, dito may mga safety reminders tayo and guide po, pwede natin basahin. Tapos yung sa manual natin ng unit po, and sa ano po natin, sa multi ano po natin, infotainment natin. Yes sir. Yan. Tapos dito sir, park, reverse, neutral drive. Pagka mga normal driving sir, drive, sport mode, tsaka L mode sir. Ang difference yan, kung gusto matipid lang, drive lang sir. Okay. Sport mode sir, pag gusto mong aggressive sir yung pagtakbo ng sasakyan natin, and ginagamit siya sa mga uphill tsaka downhill para may engine brake po siya. L po sir, yan yung mga low gear lang po. So yan yung mga katulad sa ibang mga brand or ibang units sir na may first gear and second gear lang, dun lang siya naglalaro sir. Okay. So for example, sobrang bigat nung dala natin sa sasakyan, may mga dala kang appliances plus tao, pwede ka pag naramdaman mong parang nahihirapan siya mag-elga sir. Pero normally sir, napansin naman namin kahit yung mga ibang client, kahit puno yan sir, kahit nakadi ka, bagyo ka, kaya naman yung iangat sir. Yes po. Pero kung gusto mong medyo mas mabilis, gamitin mo na itong dalawa sir. Pero pag sa mga downhill talaga sir, number 1 yan S. Kasi sa S kasi sir, pag mapapansin mo sir, pag nagdodrive ka, ito relax lang yung RPM niya. So pag nag-S mode ka sir, parang lagi siyang engage yung RPM, parang sobrang taas lagi. So pag sa matipid sir, D mode talaga. Okay. Tapos may makikita ka dito sir, Eco. So yung Eco sir, Eco assist yun sir, para malalaman mo kung matipid yung tapak mo. Kasi since wala siyang Eco button sir. So yung Eco assist naman sir, ambient lights dyan na makikita mo every time na pag nagdadrive ka, parang i-coach ka niya na sir, yung driving style mo na to matipid. So normally itong Honda BR-V naman sir, ang kilometer per liter nito sir, nagre-range naman siya pagka long drive yun sir. Pag city driving sir, sabihin na natin 10 to 15 ganyan kilometer per liter, matipid na yun sir. Kasi sa mga ibang kotse na medyo, kasi ito sir considered as compact SUV, nagbe-below 10 kasi sa iba. So ito 1.5 liter sir, napakatipid dito kasi sir, mapapansin mo yung takbo niya. Ibang iba sir, kung nakapag-drive ka na ng mga ibang 1.5, malaki sir yung difference. Plus ang CVT transmission naman ng Honda sir, number 1 yung sa CVT. Maganda yung ano. So dito sir, yung tanong mo is yung sa start na sir, yung proper way kung paano gamitin yung ano natin. Sir ganito, for example, nag-drive ka, basta laging tapak sir, para ma-shift mo siya. Okay. Preno muna bago reverse or yan neutral. Neutral and drive sir, di mo na kailangan yan ng pindot dito. Okay. Ganyan lang yan sir lagi. Okay. And then pag nag-park ka sir, mapapansin mo kunwari yan ako diba sir, ganyan ako. Okay. May may tension yan sir, may ganyan, may tension yan ganyan. So pag gusto mong pag-i-handbrake mo sir or ipa-park mo sir, neutral ka muna, bitaw ka ng preno, di ba parang matras? Tsaka mo siya i-park. Kasi pagka pinabayaan mo ganun sir, minsan pag in-start mo yung kotse, parang ang hirap niya. Okay. Pag may mga question ka, message na lang po. Message mo ako sir. So ngayon medyo nagmamadali lang tayo sir. Iniiwasan lang namin na maubusan ka ng gas. Bakit tumiyak eh? Kasi ito sir, medyo malapit naman na yun. Pero, abot pa naman na po yun. Aabot pa naman yan sir. Tapos ito sir, ikaw na bahala sir. Opo, eto napanood ko naman natin. Okay naman, madali lang naman sir. Basta ang maganda lang, kasi lagi sinasabi ko naman sa vlog na maganda nakikita na may ganito. Opo. Kasi baka mamaya, di ba, baka pinang-display. Yes, saka baka pinang-display sa mall, di ba? Okay. Baka tinanggal na yan sa showroom. Di ba yan? So, ito number 1. Ito kasi ito minsan wala na rin to eh. Opo. Pero meron pa rin siya. So sa natin sir, ito susi natin. Okay po. So ito wag mo lang walain kasi minsan may kailangan to sir pagka okay, tago na lang. Tago mo lang sir. Tapos sir, picture na lang tayo. Sige po. Sama namin. Sir, mabilisang lang tayo sir. Mabilisang ikot. Mabilisang
Mabilis ang ikot lang tayo sir ng ilaw. Check mo lang sir. Kasi para at least makita mo rin sir na gumagana lahat. Okay po. Nagana naman. Okay naman, namatay na sir no? Opo. Dito rin naman sir sa harap. Ayan. Check mo na sir para natin. Baka mamaya nagdadrive tayo ng pundido. Okay. So okay naman lahat sir. Padlet, oh. So picture na tayo. Yel, picture na lang tayo. May ano ka ba? Susi? Picture tayo. Hindi. Hindi, ay, sorry po, yung I mean yung pang picture po natin. Minsan lang ito sa... Ayun pala, nandito. Family muna sir, family. May ilaw ba? Ito, ilaw ba natin dito? Wala na. Noong nakaraan meron yan doon pala tayo. Sige, picture mo, sir? Camera mo, sir. Tapos sendan din kita, sir, sa Yan. Dito. 1, 2, 3. Sir, sama na ako ha. Yan muna dyan.